let's see the energy first. Tingnan muna natin yung energy. Writing diary, keeping notes. Pressure cooker. Present in the moment. Okay, today. So, in this reading, my loves, I hear na, kumbaga, meron kang something na parang iniipon. Or, one of you in this connection ay may iniipon. Sabihin natin nagja-jot down ng mga bagay-bagay. And sabihin natin na ito ay nagkukos ng lots of, alam nyo yun, yung parang pag-iipon. And look at this energy. It's ready to explode. It's like pressure cooker. So, one of you ay nakakaramdam ng ganon. Pero my loves, I hear na dito kasi sa keeping, sa diary, may tendency na yung pagja-jot down mo, sabihin na natin, yung literally na pagja-jot down, taking notes, ay part din or kasama din sa mga na-jot down mo na yon. Sabihin natin, di ba, pag tayo may discussion or what, kasama na din sa pagja-jot down na yun yung mga nakaraan. And naiipon yun dito sa pressure cooker, my loves. Para sa feelings natin, sa nararamdaman natin, sa emotion natin. Merong suppressed feelings dito na ready to explode. But the future energy, look at the future energy. It's blossoming, oh. It's blossoming. So, ibig sabihin, my loves, angels are telling you, you have to focus on today. Ano ba ang meron today? I hear na you are blossoming. Your spirits are blossoming. Look at the pots here. They are flowering, my loves. So, in the present moment or the future energy in this love connection, andun pa rin yung blossoming. And you have to live in the moment. Kumbaga dito, like this journal, tingnan nyo kung gaano ka-obsolete ang typewriter, di ba? Paano ka mag-jot down? Or paano ka mag-take notes? Paano ka sabihin natin, mag-keep ng notes? It's really obsolete and part ng nakaraan. So, parang dito, spirits are telling you, yung mindset, my loves, or sabihin natin kung paano yung strategy in this connection, maaaring hinahanap mo yung nakaraan, yung past. But spirits are telling you, you have to accept the present moment. You have to live in the moment, my loves. Kung sino ang kasama mo today, iyon ang kailangan mo i-enjoy. Kasi nandun yung harvesting. After the flowering, merong fruits doon. In every flowers, merong nakaabang na fruits. So, kumbaga, I hear na merong fruition din in this connection na masasabi natin kailangan mong pagfokusan today. Kasi dito, may suppressed emotion, maaaring merong hindi kayo napag-uusapan or merong kayong hindi ipinapakita. At sabihin natin dahil nasusuppress yung mga bagay na yon, sabihin natin one of you or in this connection are ready to explode. Pwede din may love's feelings na parang matagal mo nang nararamdaman or matagal na niyang nararamdaman and now, ito ay nagkokos ng, imagine niyo pressure cooker. Every time na nakakakita kayo ng pressure cooker, gaano yung kagustuhan na mag-explode, lumabas yung usok, di ba? Pero my loves, napakaganda dito, oh. Your connections are flowering. Basta, mag-live ka lang, kumbaga, i-enjoy mo yung moment. So, meaning to say, i-enjoy and i-accept nyo kung sino kayo today. Kung sino yung person mo today. Because this one, hindi siya nakakatulong. Dahil ito lang yung, kumbaga, ito yung kinokos niya eh.
Nagkakaroon ng rage dito. Paano ka mag-keep notes? Paano mo i-observe ang connection ninyong dalawa? So, may tendency na obsolete or sabihin natin, hindi na napapanahon kung paano mo i-observe ang iyong person or ganun din ang person mo. Kumbaga, hindi na applicable itong strategy kung paano mo i-handle yung person mo or kung paano ka i-handle ng person mo. Kasi nagkakos lang yun ng suppressed emotion and feelings. Spirits are telling you, you have to accept the present. You have to accept this. Kung sino man siya today. Because this future energy is really positive. Lalo na kung hindi ka nakatingin sa past, na na-jot down mo, na na-keep notes mo sa connection na to. Kasi ito, look, hindi maganda. It's either you or siya. Parang kumbaga nagkikip ng something. Nagkikip ng nararamdaman at parang ngayon gustong-gusto nang i-express. Okay? At iyan ay dahil dito. Dahil dito sa mga, sabihin natin, na i-jot down mo, natandaan mo, na nagawa ng person mo or nagawa na mo sa person mo. Kumbaga dito, you have to live in the moment. Kasi itong dalawang to, hindi to nakakatulong. Lalo na to, hindi siya nakakatulong sa'yo, my loves, or dito sa connection na to. Okay, let's see more clarifiers about this. Eto, my loves, I hear na yung mga na-jot down mo is about narcissism. It's about the boundaries. It's about, lumitaw dito yung girl with snake, my loves. So, use your discernment here. Ano yan? Kumbaga, ano ba yung natandaan mo sa connection na to? So, it's about, parang, kumbaga, galing ba yan sa paranakit niya sa'yo? Ano yung mga na-jot down mo about this connection? Progression. Moving on, my loves, closure issues. Meron na naman time, my loves. Look how your angels are telling you, keeping you reminded about your connection with your person. Look, dito sa na-jot down mo about the journal, kung mapapansin mo, more on, sabihin na natin, negativity, more on boundaries, na hindi mo, alam mo yon, yung nilimitahan ka, it's either you or your person, ang natatandaan nyo, or sabihin natin na i-jot down nyo about your connection is this, about narcissism, about how your person or you manipulated this connection, puro ganun, my loves, puro unable, or puro about being charmed, being unable to something. So, obviously, my loves, one of you are just reminding, or sabihin natin, just keep reminding or yourself na kung ano yung naitrato sa'yo ng person mo or kung ano yung naitrato mo sa person mo negatively. Just keep, sabihin natin, these experiences keep on popping na parang kumbaga, puro yung negative, my loves, dito. Look, parang puro negativity sa connection na to yung naaalala mo. Tingnan mo mabuti, my loves. But spirits are telling you, you will going to receive what you need. And this rage, this suppressed emotion, kailangan na ayan na naman yung closure issues, my loves. You have to move on. You have to move on and be directed on the present moment, my loves. Because it's part, time to heal. Are you sure na heal ka na ba sa mga nangyari with your person sa past? Are you sure? Because dito, dalawang progression, yung lumitaw na cards. Dalawang progression, my loves, look. And it's time
yes, it takes time to heal, but ito na ito na yung time na kinocall ka para i-close yung issue na to, my loves. Bakit mo naiisip sa person mo yung mga ganong bagay? Kasi, my loves, nakatingin ka pa rin sa past. Naninibago ka, maaaring nagbago talaga yung person mo, if ever. Pero, sabihin na natin, it is what it is because you have to live in the present moment. Kahit ano pa yung na-jot down mo sa past, my loves, luma na yun. Ito na yung bago. And you have to accept that na hindi na mababalik yung dati. Maaaring nakikitaan mo or naninibago ka. Like, for example, nagiging cold yung person mo sa'yo, naging matured yung person mo, hindi na funny yung person mo sa'yo. Because, yun yung natandaan mo sa kanya. But, spirits are telling you, you have to make progression. And in order to move on, you have to accept them now. Kung sino man sila, kung ano may pinapakita nila, you have to accept them. Because that's part of the cycle. Hindi na mababalik. Ito, kung ano man yung mga natandaan mo, yung jot down mo from them, lalo na dito I hear na most of that memories are about, sabihin na natin being used, being charmed, being narcissist paradigm. Pwede din, my loves, na you are suppressed. Pwede ding ikaw, pwedeng siya. Hindi makamove on, hindi kayo makamove on doon sa nakaraan na pinagsamahan ninyo. Parang ayun tingnan nyo, you are unable to move with this snake. Kumbaga, parang may kinalaman sa past memories, itong range na to, itong suppressed emotion na to. But spirits are telling you, you have to close these issues, you have to move on, you have to live in this moment. Okay, let's see reminder from angels and guides. Ano bang meron dito? Bakit eto na naman? Sabihin natin na ano yung reminder na gusto nating, or spirits are telling, cherish your relationship, my loves. Ano pa? Reminder from spirits. Remarkable. Notice everything remarkable about. Okay. So, spirits are telling you, my loves, eto, ano bang napansin mong good sa kanya? Ano ba ang napansin mong maganda ngayon? Meron ka bang napapansin na maganda with your person? Baka kasi doon ka nakatutok, my loves. Kasi look, halos synonyms yung dalawa. Cherish your relationship and remarkable, my loves. Look at the rings. Okay, so dito, my loves, kung meron man, sabihin natin, ito inaano natin na wala, kung nagtatanong ka if merong third party, bakit ganyan ang iyong person, wala, my loves. And lahat yun ay nasa alaala lang. Lahat ng negative thoughts na pumapasok sa isip mo, it's because naka-notes yan sa'yo. Lalo na yung negatively about your person. Ganon din si person mo, my loves. Kumbaga, pwedeng, my loves, ang natatandaan mo or mas greater na natatandaan mo is about negative side ng person mo. But spirits are reminding you, you have to cherish this relationship. And I also see marriage here. I also see marriage here because of this. Look at the couple here. And this symbolize union, my loves. Look. Diba? Spirits are, ano yung tinan natin kanina, reminding you, you have to cherish this relationship na hindi na kailangan ng mga jot down because these notes are really obsolete and hindi na applicable. Okay? Di ba pag tayo nagle-lecture, pag nakalagpas na yon, hindi na natin kakailanganin yun Okay? And look how vintage this typewriter na ginamit mo, kung paano mo
i-identify or paano mo natandaan ang iyong person ay hindi na to applicable. Spirits are telling you, you have to cherish this relationship. If you're not yet married, I hear na may papunta doon, my loves. Look at the union here. Look at the wedding gown, the wedding dress. Diba? Kung ano man ang nararamdaman mo sa person mo right now, nagkokos kasi yun ng suppressed emotion at hindi yun applicable in this connection because spirits are telling you, you have to move on. You have to move on, and para mas makamove on ka, my loves, ano ba yung magandang nakikita mo today sa person mo? Walang-wala ka na bang nakikitang maganda sa kanya? Notice everything remarkable about your relationship, my loves. And kagaya nga ng sinabi ko, dito sa union na to, lalo na sa marriage na to, I hear na sabihin natin susubukin talaga kayo. Even when you feel lost, there is always a way through this labyrinth. So every time na lumilitaw tong labyrinth, let's say na ito ay challenges for you and your person. But always remember, lagi naman yan may kasagutan. Kagaya dito. And sabihin natin kung ano man yung pangangailangan mo, you will going to receive that. Pero kailangan i-enjoy mo muna yung present moment with your person. Kasi that's part of the cycle. Hindi, sabihin na natin na, halimbawa dati, ano yung mga halimbawa na dati ay pinapakita ng person mo na nawala na ngayon. Pwedeng obsolete na yun. Kasi nga hindi na siya kailangan dito. Kung sino man si person mo right now, that's part of their blossoming period din. I also hear na pwedeng challenging din sa person mo right now kasi pwede din my loves na today, right now, in this moment, meron kayong kinakaharap na challenge. Pwedeng challenging para sa inyong dalawa, in this connection. Meron kayong kinakaharap na sabihin natin challenge sa inyo, pero that's part of the cycle, my loves. Kung ano man yung mga wounds na na-receive ninyo from this connection, that's part of the cycle, and that it is time for your healing progress. It is part of your healing progress, my loves. Kailangan mong dito, my loves, na i-appreciate si person mo. Kailangan yung magkaroon ng appreciation every little thing lang. At kung hindi man sabihin natin, kung ganun lang, yun lang ba, bare minimum, my loves, let's see kung bakit nagkakaganon yung person mo. Kasi sabi nga, kung, kagaya nga na sinasabi natin, in this love connection, hindi lang kayo ang may challenge. Even your person facing challenges right now. If you are the masculine in this connection, you have to give power to your feminine. And if you are the feminine in this connection, you have to nurture your masculine. Right? So, in this labyrinth, naniniwala ka ba na malalagpasan mo rin yun? Kasi, spirits are telling you na dito magpakatatag, kailangan mong magpakatatag dito. You have to appreciate this moment. Yun ang final energy, my loves. So, let's see. Ano bang kinakaharap or ano bang meron sa person mo? Bakit siya nagkakaganito right now? Ayun. So, my loves, dito, okay. My loves, I hear that you also hear or you also see your person as, sabihin natin, frugal by tawag doon. Yung medyo maaksaya because of the star card. Okay? So, pero dito, my loves, this is also a hope card, pero kung titingnan mo, dito siya natapat, my loves, sa ating typewriter. So, maaaring meron kang natatandaan sa person mo na ang person mo ay maaksaya. Pwedeng nag-aaksaya ng oras, nag-aaksaya ng something, ng mapag-aksaya, my loves. Because tingnan mo yung water,
parehas niya nino-nurture. Yes, parehas sabihin natin tumatapon ng tubig, pero dito is sa land. Look. Pwede din, itong card kasi na to, symbolize din yan sa pag-aaksaya. So, dito my loves, I hear na hindi mo kailangang sabihin natin, hindi iyan yung pinaka pwede mo maging reason. Yes, nata-turn off ka. Lahat naman tayo may flaws. Even you, nakikitaan ng flaws ng person mo, pero may loves, hindi iyon ang kailangan natin tingnan in this connection. How you see your person. Ano yung remarkable sa kanya? Yung pag-aaksaya lang ba? Yung pagiging, sabihin natin, mixed emotion. Sabihin natin, kasi dito, pwedeng mixed din yan, my loves. But I hear dito, even nakikita mo ang person na to na maaksaya, I see na may kinapupuntahan din yun. May magandang kinapupuntahan din yun. Pwedeng sabihin natin, saan, wala namang magandang kinapuntahan. Pero dito may love sa star card. Sabihin natin, sa lupa man natatapon yung tubig. Ano yung magandang dulot nun? So, kung hindi mo nakikita, maaaring sa kanya, emotionally, may magandang dulot yan, my loves. I see the growing here. The nurturing here. So, pwedeng, my loves, nakita mo, maaksaya yung taong yun, pero may kinapupuntahan siyang maganda because ang tubig, nurture niya ang lupa. And I also hear na this person pwedeng masabi natin, my loves, na minsan idinadown din ng person mo yung kanyang sarili. Because tingnan mo kung paano yung ano. But paano niya yung kinakaya niya, nandun pa rin yung hope and inspiration. I also see na yung connection na to ay ginagawa din niyang inspirasyon. My loves, I also see here na kung parang sa tingin ng ibang tao, maaksaya itong person mo, para sa kanya, creativity. Nagbibigay ito ng creativity and calm energy sa kanya, my loves. Okay? So, dito, my loves, iyon yung pwede nating sabihin na bakit na isa yun sa mga dahilan bakit nagkakaganito ang person mo or anong meron sa person mo right now. So, yung person mo, masasabi natin minsan, dumadating na nawawalan siya ng inspirasyon. Pwede din, my loves, na nawawalan ng hope, but they are still, tingnan nyo, but they are still inspired. Andun pa rin yung pag-asa, my loves. Kasi, loko, hati eh. Minsan dumadating sa point na nawawalan siya ng pag-asa. Minsan naman, my loves, andun pa rin. Pero, ang mas mananalitay doon is sabihin natin, nandun yung nourishment. Andun yung sabihin nating faith and renewal, my loves. So, kung sa tingin mo, my loves, hindi magbabago yung mga negative traits sa person mo, I see the rejuvenation here. I see the healing here. So, kagaya ng person mo, nananalig din siya. So, kailangan mo din manalig in this connection. So, lumitaw din dito, my loves, itong dalawang to, which is the judgment and the anxiety, my loves. So, dito, my loves, I see na pwede ding nag-a-adjust, nasa adjustment ang iyong, ito, with the world card din. Nasa adjustment period ang iyong person, nagkakos din yun ng lots of fear and anxiety sa kanya. Look, kasi, kumbaga, renewal, my love, so, dalawa. I see na, alam nyo yon, they are shredding skin, they are being rejuvenate, and andun siya sa period na kung saan kailangan niya ng pagbabago, changes, renewal, my loves. So, masasabi natin na your person are, sabihin natin, suffering from this renewal period. Lahat naman ng mga changes, my loves, diba? Kumbaga, pag ang isang tao ay dumadaan sa kanilang critical period, more challenge, my loves. But I see the success here, the achievement and accomplishment. Malalagpasan ng person na to yung mga nagkukos sa kanya ng anxiety, my loves. Look, ikaw ang, tinan mo, kilala mo yung person mo, pero hindi mo alam. Baka hindi mo alam na ganyan yung kanyang sufferings right now.
with this, sabihin natin, 10 of Swords. Ito ay lumilitaw every time na stress and burdened, overwhelmed ang isang tao. Pero nakikita mo ba sa kanya yon, my loves? Kaya if ever na hindi mo nakikita sa kanya to, all they need is support and nourishment. Ibig sabihin, hindi niya yun ipinapakita. Mag-isa siyang nagsasuffer dito, and that's part of their healing, my loves. That's part of their rejuvenation. Look, meron dito double renewal card, my loves, for your person. So, ibig sabihin, nandito nga siya sa point na kung saan hinahamon siya, maaaring nag-a-adjust siya, nandun siya sa adjustment period. I also hear the homesickness, my loves. Maaaring eto na nga, alam nyo yon, yung parang pag nasa adjustment period ang isang tao, hindi niya alam kung saan siya lulugar. So, nagkakaroon dito ng self-evaluation, my loves. Maaaring minsan, nagkakaroon ng blaming, portion and blame. Pero I see the forgiveness here. So, hindi mo kailangan, my loves, na isise sa ang connection na to sa iisang person lang. Maaaring minsan ang person mo, sinisisi niya ang kanyang sarili. But I see the decisiveness here, my loves. Kaya, may tendency na hindi niya pinapakita itong suffering niya right now. The unhappiness right now. I also feel na your person are, sabihin natin, hindi din satisfied sa kanyang mga ginagawa, kung ano ang meron siya right now. But that causes lots, sabihin natin, that is from anxiety, negativity. Meron ditong deep unhappiness, my loves. They are stressed right now. Meron silang mental anguish and guilt. Double guilt, my loves. May blaming dito, my loves, and guilt. And sabihin natin na parang hindi naman. Pero hindi nga, hindi talaga niya ipapakita dito. With a judgment card, hindi din niya ipinapakita to, my loves. But I see here, like this labyrinth, magkakaroon ng accomplishment. Okay, sense of belonging, my loves. Magkakaroon ng wholeness. Sa person mo right now, dahil nandun siya sa period ng renewal, andun siya sa period ng composure, na kung saan, andun yung hope andun ang hope. Ayun, the right term is the rebirth, my loves, for your person. Bakit siya nagkakaganyan? Because right now, nandun siya sa kanyang spiritual awakening na kung saan, nag-a-adjust pa siya. Pwedeng tinatanong niya ang kanyang sarili, nasa right path ba siya, tama ba to? Pwedeng tinatanong niya ang sarili niya, nagsisisi siya about this. Pwede ding nagsisisi siya kung sa halimbawa, nagmukha siyang mapag-aksaya. Pwede sinisisi niya yung sarili niya kung siya ay immatured sometimes. Andun yung blaming and guilt. Pero my loves, dito, napakaganda ng final energy ng person mo because nandito yung success and achievement, andito din yung sense of belonging. Kumbaga na kung saan, maa-accept na niya yung sarili niya, maa-accept na niya yung pagbabago na to, and it make them feel whole again. Look at the wholeness card with the World card, my loves, feeling satisfied from this anguish energy, from this, sabihin natin, more on regretful energy. I see, merong fear may takot, my loves, pero nandun pa rin yung hope. Kahit papano sabihin natin, pinipilit ng person mo na magkaroon ng inspirasyon and hope. Even na sabihin natin na parang binubuo pa lang niya, humuhugot pa lang siya ng lakas, pero alam mo yun, look, may hope dito, nandito yung sabihin nating self-evaluation, but still andun, parang yung pag-aalala niya, yung pagtingin niya, yung regrets niya, my loves, may takot na nagkukos sa kanya nun. So imagine that, na may ganun palang dinadala yung person mo. Are you aware, di ba? Are you aware na may ganung dinadala yung person mo? Maaaring hindi, my loves. Kaya kung sabihin natin,
Sabihin natin may loves na parang hindi naman, pero lalo na kung ito ay masculine, your person is masculine, hindi talaga niya yan ipapakita. Pero look at the anxiety here. Kung ikaw nakakaranas ng anxiety, ang person mo nakakaranas din ng anxiety. And bihira yan sa isang connection na makitaan mo na ang iyong masculine counterpart ay may anxiety, my loves. But ito ang kailangan, hindi mo kailangan na pilitin ang taong tong i-open up yun sa'yo. Dahil alam mo, i-expect mo to yung sense of belonging. If ever na sabihin natin right now, parang pwede din na nararamdaman niya na parang hindi siya ready sa commitment na to. Sa marriage. Kasi may loves, nakikita ko yung marriage dito eh. But kung hindi pa kayo married, I see na lots of pressure. I also sense the lots of, bakit may fear, diba? Maaaring, sabi ko nga, kung ito ay masculine, hindi niya to ipapakita. Pero kadalasang kinakaharap ng masculine natin is yung pressure kung kaya ba nila. Because they are the masculine. They are the fire. Ang kailangan din, my loves, kung hindi man niya ma-open yun, paano mo ino-nurture yung person na to without forcing him to open up about this fear? Paano mo ino-nurture yun? Maaari din, my loves, na yung fear na to, saan ang gagaling yung takot na to? Nararamdaman ba niya na siya lang ang humaharap sa challenge na to? So, paano gagaan yung sabihin natin, paano mawawala yung takot na to sa person mo? Pwede din halimbawa sa commitment, you are building your own family, my loves. Pwedeng sabihin natin, nakikitaan ba niya na parang siya lang ba ang magdadala? Pwedeng ganun na nakikita niyang ganun. Or yun yung nasa mind niya, na siya yung magdadala, pero deep inside, my loves, natatakot siya. So dito, my loves, the sense of belonging, I also hear the commitment here, na kumbaga, makakaramdam din yung person mo ng accomplishment. So, ang kailangan dito, my loves, para ma-nurture without forcing to open up your person, is maramdaman or makita niya yung accomplishment doon sa connection ninyo. Ma-appreciate yung every little thing na ginagawa ng person mo, even yung pag-aalaga, pag-care, is ma-appreciate. Makita na, kumbaga, kaya niya pala. Because nandito yung sense of belonging eh. Yung commitment, yung wholeness, my loves, mararamdaman din niyang whole. Alam mo yun, nasa adjustment period, my loves, pero meron pa rin takot. Di ba gano'n naman din, halimbawa din, sa migration. Kung ikaw ay magmamigrate, nandun yung happiness, pero nandun din yung takot na kaya mo bang mag-adjust. Ganon yung nafe-feel ko doon sa person mo. And iyon ay masyado ding nagkukos sa kanya ng overthinking and mental anguish, my loves. And meron ka bang ipinapakita sa person mo na sabihin natin nagkukos sa kanya ng guilt and regrets? Meron ka bang pinapakita, my loves? Kasi nakakadagdag yon ng stress and burden sa kanya. So my loves, dito I also feel that spirits are telling you na you have to to share something positive in this connection. Because nandito healing positivity. So, ang isa sa makakapag-totally heal at makakatulong sa person mo na mag-push forward for their renewal and rebirth is positivity. You have to cherish them. You have to you have to notice everything remarkable about your person, about this relationship. So, in other words, kailangan nyo i-avoid yung negativity. Kasi kailangan ng person na to nang sabihin natin something positive para magpatuloy, para mawala itong takot na to. Kasi nag-overthink yung person mo about this connection, or sabihin natin meron siyang minagkukos sa kanya ng overthinking, my loves. Pero wag ka mag-alala, malalagpasan ng person mo to. That is, sabihin natin, right now, I hear na your person are dealing with their karma,
with their own spiritual awakening. Pero they are with you. So, ano yung kailangan mong gawin? Hindi mo kailangang pilitin yung person mo mag-open up ka ng problem mo. Hindi eh. Ang kailangan mo lang dyan is makapagpagaan. Or hindi na mag-contribute ng makakapagpabigat. So, something positive energy. You have to, sabihin natin, you have to send your person more positive energy. Kasi nandun sila dito sa negativity. Meron silang mga what if, my loves, na dinadala-dala. Kaya, bakit siya ganyan right now? Meron siyang dinadalang what if. Pero, kagaya nga na sinabi ko, dito ka mag-focus sa kanyang success. Kasi, nandito yung world card, malalagpasan niya to. Part ng karma niya is sabihin natin, eto, mag-suffer about that. Mag-adjust. Yun ang sabihin natin, kailangan niyang matutunan kung paano siya mag-a-adjust. Okay. Let's see message from this person. So, more on healing sa kanya. Double card na healing and double card na renewal. So, message from this person. Ano ba yung mga message na gusto niya sabihin na hindi niya masabi-sabi? Do you miss the way I miss you? So, my loves, kung cold kayo sa isa't isa, pwede my loves na may nagbago sa inyong dalawa. May nagbago sa inyong dalawa. Why do we have to be apart? Okay. My loves, feeling ng person mo na to, dahil may regrets dito eh. Feeling ng person mo, gusto mo makipaghiwalay sa kanya. Look, my loves, why do we have to be apart? Bakit feeling ng person mo cold ang relationship na to? Nawawalan ba kayo ng fire sa isa't isa? I also hear, my loves, your person also feel na parang meron kang galit sa kanya. Kung sa tingin mo, nagbago yung person mo, do you love me the way I love you? Parang feeling ko, my loves, yung person mo, alam niya na alam niya yung suppressed energy na to. And, this time, na-channel natin higher self niya. Alam niya yung suppressed energy na to from you. Pwedeng sa'yo to, my loves, na ikaw yung merong suppressed energy, or pwede din siya, kagaya nga na sinabi ko, meron dito kasing tinatago na feelings. May tinatago na anxiety, may tinatagong fear. Pero my loves, ito nagkukos sa inyo ng pagiging cold. Alam niyo yon, yung parang cold kayo sa isa't isa. Akala mo ikaw lang nakakaramdam, my loves. Pero pati ang person mo nararamdaman yun. Look. Why do we have to be apart? Parang kumbaga, iniisip or sabihin natin, ito their higher self are asking you. If ever na ikaw itong range, yung merong ganyang suppressed emotion, if ever na ikaw yung gustong makareceive ng ito, why do we need? Sabihin natin, kung pumapasok sa isip mo ang hiwalayan, my loves, because kung paano tumatakbo ang relationship na to right now, why do we have to be apart? Their higher self are asking you right now, bakit kailangan nyong maghiwalay? Bakit kailangan nyong maging cold sa isa't isa? Bakit kailangan nyong maging ganito? Diba? So, my loves, ikaw, ask yourself, pumapasok ba talaga sa isipan mo na magkahiwalay kayo? And this time, tinatanong ni person mo, bakit? Ba't pumapasok sa isip mo yan? If you are missing them, namimiss ka ng person din na to, may nagbago din sa'yo. Kung iniisip mo, ito my loves, parang mirroring eh. Kung iniisip mo na may nagbago sa person mo, ganon din ang iniisip ng person mo sa'yo na may nagbago sa'yo. And dito, nararamdaman niya na ganyan, iniisip mo yung separation, apart, my loves.
And dito, do you love me the way I love you? Again, my loves, pinapaalala niya na mahal ka niya. Pero ikaw, ganun, parang feeling ko, my loves, nakikita din ng person mo na nagbago ka. Are you being cold with them? Nagiging cold ka ba sa kanya? Kasi parang feeling niya nagbago ka rin eh. Oh, look. Parang feeling niya hindi, meron kang dinadala-dala. Kasi nandito yung guilt, my loves, and regret. Meron kang dala-dala. Palagi. And feeling niya, my loves, nagkokos yun ng eto, parang ang cold ng relationship, parang nagkokos yun ng coldness sa relationship. Oh, my loves. Yun, may regrets dito. Kaya feeling niya parang may something sa'yo na hindi mo na ba ako mahal? Or nagbago, parang nagbago ka na, my loves. Parang ganun yung ano niya. Tas bakit iniisip mo lagi yan? Why do we have to be apart? Bakit mong, ito look, how this higher self wants to communicate, kung paano nyo gusto ipaliwanag yung sarili niya, my loves. Kagaya ng sinabi ko, lahat tayo may challenges. Pero this one, ang kailangan lang is positivity sa person mo para ma-uplift yung kanyang energy. Kasi right now, nandito pa rin siya sa fear. I also hear na yung takot din na magkahiwalay kayo, nandun din, my loves. Pero iyon, nagkukos yun ng anxiety. So if ever, my loves, na parang nararamdaman niya yung takot na magkahiwalay kayo, kailangan ba maramdaman niya ng tuloy-tuloy yun? Kasi nagkukos ng anxiety ito, my love, sa kanya. Do you love me the way I love you? So feeling niya nagbago ka, nagbabago ka. So let's see more love messages for this. Stay optimistic, my loves. Positive thinking and faith. Double faith card na tayo, my loves. So, kagaya dito, ayan, faith card with our star card. Stay optimistic. Stay positive thinking. Stay positive thinking and faith will bring romance in your life. So, kumbaga, ito yung halimbawa kung nawawalan kayo ng light, ng fire right now, stay optimistic, be more positive, my loves. Kagaya nga ng mga lagi nating sinasabi, lalo na this month, i-avoid nyo muna yung negativity. Okay? Stay optimistic. Kung meron man kayong nagiging challenges right now, lagi sa bright side kayo, my loves, tumingin. Kasi kung ikaw nahihirapan, yung person mo din nahihirapan. True love. So, kung iniisip mo, may nagbago sa person mo, parang hindi ka na mahal. But this one is, sabihin natin, this the romance of lifetime. True and lasting love is here for you. My loves, kailan mo ma-appreciate itong sabihin na natin na, yes, yung person mo is parang, is a mess. Ina-acknowledge nila yon, they are messed, they are immatured, may something sa kanya, kung may kulang pa. Pero may loves, totoo yung nararamdaman niyang pagmamahal sa'yo. Look. Hindi, bakit kailangan mo siyang laging pag-isipan na hiwalayan? Kagaya ng sinabi ko, okay, sabi ko na, ayan my loves, there is not enough love to keep this relationship going in healthy way. Meron, eto look, do you love me the way I love you? Iniisip ng person mo, may something na nagbago. Hindi mo na ba mahal ang isa't isa? Feeling ng person mo, my loves, wala nang pagmamahal dito sa relationship na to. Or, may tendency, my loves, na sabihin natin, pwedeng kung hindi nyo malalagpasan to, na yan, yung ganito, yung labyrinth na to, kung hindi nyo i-cherish ang present moment, my loves, eto unti-unti kayong mauubos, unti-unti kayong magiging cold, hanggang sa mawalan kayo ng sparks. Kasi nagkakatanungan na kayo mahal nyo ba ang isa't isa? Mahal nyo ba talagang isa't isa? Mahal mo ba yung person mo the way they love you? Mahal ka ba ng person mo the way
you love them. Parang lagi kayo, nandun na yung tanungan na mahal nyo pa ba ang isa't isa? So, this one, kailangan my loves, i-enjoy nyo yung sabi natin company ng isa't isa, positively. Baka kung halimbawa magkakasama kayo or minsan kayo magkasama, nag-aaway kayo, my loves, mauupos yung fire na natitira sa connection na to. Pwedeng ito, my loves, yung kahinatnan nito in a healthy way. Sabihin natin, hindi naman, not in separation, pero may tendency, alam nyo yun, yung maagang maupos yung cold, yung fire na nandun sa relationship ninyo. Kung hindi kayo magtithink sa positive, kung hindi nyo i-appreciate positively ang isa't isa. But always remember, this connection is true love. So, kailangan, my loves, i-avoid nyo ang negativity kasi pwedeng, sabihin natin, not in separation, but sabihin natin, pwedeng kayo nga, pero hindi naman healthy yung inyong relationship. Diba? Parang hindi na kayo masaya. Kasi naupos na. So, kailangan dito, stay optimistic on the positive side. Always remember that this connection, nandun ka na this is the romance of a lifetime. True love and lasting love is here for you. Andun meron Pero, may tendency, my loves, dahil nagtatanungan kayo, may doubt kayo sa isa't isa, pwedeng, my loves, na magkaroon ng unhealthy, sabihin natin, connection, itong relationship na to. Blurred connection, or sabihin natin wala ng spark. Pwedeng mauwi dun, my loves, kung hindi nyo ma-appreciate ang isa't isa, kung hindi nyo ma-upbring ng positivity ang isa't isa, my loves, kung lagi nyong iisipin yung separation. Pero dito, my loves, I feel na sa yung energy yun, dahil more on more on look, 3 questioning sa'yo ng person mo. 3 question. Ikaw yung tinatanong lagi ng person mo. My loves, wala dito makikitang separation. Ang nandito, my loves, bakit gusto mo ng separation? Bakit pumapasok dito yung separation? And I also hear na dahil nandun sa thinking na yun, nagkakatanungan kayo kung mahal nyo pa ba isa't isa. Pag always negative, ang kumbaga na ibibring nyo sa isa't isa, may tendency mawalan talaga kayo ng spark. Okay? So, let's see. Best self. Ayun, my love. I want to be my best self for you. So right now, my loves, I hear na, look, I am working really hard to level up for you and meet us, your equal, your mirror. Diba? Ano yung sinabi ko kanina? Nape-pressure yung person mo. Ito yung something na parang, yes, ito yun, my loves, na kung hindi mo ako deserve, may tendency ganyan na pumasok sa isip niya na hindi mo ako deserve, na hanggang dito na lang ako. Pwedeng pumapasok sa isip niya yung blaming na yun, na ito ang nakaya ko. Ganong mindset ba, my loves? Pero your person wants to working really hard to level up para matugunan niya kung ano yung kanya responsibility in this connection. I know we will always grow together, but I want you to be proud of who I am today. Look, the appreciation kailangan, my loves, i-apply in this connection. I also hear na meron din, sabihin natin, insecurity, my loves, towards you, yung person mo. Kasi look, tinitingala ka ng person mo. Feeling niya hindi ka satisfied sa kanya. Feeling niya kukulangan ka sa kanya, my loves. Kung hindi niya pinapakita yon, dinadaan niya yon in very, sabihin natin, decisive manner, na parang, hindi ko nararamdaman na gano'n, hindi ko nararamdaman na undervalued ako. Pero yun, my loves, yung gusto niya iparating, gusto niya, yun, my love, deep inside yung nararamdaman niya. They feel undervalued, they want to level up for you, to meet you as your equal, para ma-feel mo, maipakita mo, maging proud ka sa kanya na deserve mo siya.
So, sabihin mo, hindi naman ganun pinapakita ko eh. Mahal ko naman siya, pinapakita ko mahal siya. Pero my loves, bakit niya nafe-feel na undervalued siya? Bakit nafe-feel niya na kailangan pa niya mag-level up? So, nandun talaga my loves yung pressure. Pero, they want them to grow with you. Kagaya ng sinabi ko sa mga ibang reading, may iba nag-grow separately. Pero ito, my loves, yung person mo, gusto niya mag-grow together with you. Parang habang, ito din, spirits are telling you na habang nag-grow yung person mo, nandun siya sa tabi mo. So, dito, I see na kailangan dito ng support, kailangan dito ng upliftment energy, ng nourishment energy ng person mo in this connection. Kumbaga kaya mong ibigay din yun kasi hindi naman hindi kayo pinaghihiwalay ni spirits eh. Kumbaga together. I know we always grow together. Yun ang nakikinita niya na meron pang level up. I am learning lessons now. My loves, di ba meron nga ditong regret and guilt. I have grown up since our last encounter. I have been working on myself. Puro working on self, my loves. Diba? Sabi ko, meron siyang current na spiritual awakening, renewal, rebirth na kinakaharap right now. And yun is sa sarili niya, my loves. Ina-adjust niya ang kanyang sarili right now. Bakit siya nagkakaganon? Eto na, my loves, yung sagot. Bakit nagkakaganon ngayon yung person mo? They are learning lessons. They are working their they are working their best self for you. So, I have grown up since our last encounter. So, kung ano man yung mga nakita mong, napatunayan mong sabihin natin, nakaka-turn off sa kanya, my loves, gusto niyang baguhin yun. I have been working on myself to be the better person who you can feel proud of. Oh, double proud of, my loves, na card. Double proud of. So, gusto niya medyo mataas din ang ego ng person mo, my loves. Gusto niya maipagmalaki mo din siya. Even sa family mo, kamag-anak mo, friends mo, even din sa family niya, gusto niya, siya yung tipo ng person na ipagmamalaki. Kahit na hindi gano'n yung hinahanap mo, iyon ang gusto niyang makita mo, my loves. Look, kung paano niya pinagdadaanan yung ganitong self-criticization sa kanya, yung kanyang sabihin nating self-blaming. And ayan, they are right now, you are facing or this connection facing karmic battles. So, ito my love, sabi ko nga sa inyo, karma, they are facing karma because of this world card. Kumbaga, yun yung, right now, ito yung karma niya na kailangan niyang i-heal, my loves. They are facing karmic battles. So, I am releasing what no longer serves me, my loves. They are learning right now. Kaya kung ano yung mga negative thoughts na na-jot down mo from your person, kailangan mo nang kalimutan yun, my loves. You have to cherish this connection. Kasi yung person mo natututo ni. Unti-unti na siyang natututo. Gusto niyang magbago. Please be patient with my process of growth and change as I come into my power. My loves, look. The message from your person. Bakit kailangan lagi mong sinasabi or tinatanong yung separation na magkalayo kayo? Look kung paano na yung energy na nape-pressure siya right now. Tinan mo, ito yung paliwanag niya kung bakit siya nagkakaganyan right now. Please be patient with them. Because nandun siya sa process ng growth and change. Diba? Nabanggit na rin natin yan kanina. As I come into my power, gusto niya na mag-level up. So, from your person, eto, I am making sure that everything is in alignment so I can be with you. I am severing my ties with karmic situation. Okay, my loves. Ito, nandito, my loves, yung facing battle, yung old self niya, yung old life niya versus new life right now. So, sabihin nyo yung karmic situation, karmic ties. I also hear yung may mga karma pa siya na kailangan, halimbawa, yung mga obligations niya with family. Kasi karmic situations, pwede din family, friends. Pero dito, my loves, kumbaga, gusto na niyang i-let go lahat yun. Gusto na niyang i-complete yung cycle na yun. Look at the complete and accomplishment. I also hear na meron pang mga obligations yung
kaya nape-pressure, isa sa kinape-pressure din ng person mo is yung mga obligations, the karmic battles. So kasi yun yung karma niya. Kumbaga halimbawa sa family, sa friends, or sa mga loved ones, sa ex. But I see dito, hindi siya yung literally na ex eh. Ibig sabihin dito yung mga karmic dues niya or yung mga responsibilities niya. Pero dito may loves, gusto na niyang kumawala. Kasi parang gusto na niya i-complete yung cycles na yon at magkaroon ng renewal for the new cycle. Look, diba? My loves, your person are facing battle right now. Bakit siya nagkakaganyan? All you have to do is to cherish this relationship at hindi niya maramdaman ito. Kasi ang dami niyang tanong sa'yo. Puro tanong, my loves. At ang tanong, parang kumbaga parang ang feeling niya unti-unting nauupos, nawawala ng spark yung connection ninyo. So, isa lang ang kailangan dyan, isa lang ang susi dyan, my loves. Kailangan nyong maging optimistic, magkaroon ng positivity in this connection. Kasi sabi ko nga, pwede mawalan ng spark. Hindi ka man kayo hiwalay, pero mahirap yung relationship na walang spark, my loves. Mahirap yung relationship na walang spark. Star card na naman, my loves. Okay, so your own stars guides you. So, this connection, spirits are telling you na, sabihin natin, may mga sorrow man. May mga sorrow man, minsan, sabihin natin, the clouds, masyadong, sabihin natin, madilim. Pero, think on the bright side, my loves. Dun kayo kailangang mag-focus. May mga challenges ang inyong relationship, pero kailangan nyo mag-focus doon sa bright side. Double card, my loves, na star card. Kailangan nyo talaga ng positivity, positive mindset, my loves. Okay, so dito, my loves, if ever nakakaramdam ka ng hadlang, kasi may snake na lumitaw dito, that is part of, sabihin natin, side ng iyong person. Kumbaga, karmic side niya yun. Ito na nga, ayan o. Sabihin natin, ito, halimbawa, merong mga humahadlang sa relationship ninyo, family, friends niya. Kasi iyon ay part ng kanyang karmic. Mga karmic niya yung mga taong to. Because ito lumitaw yung person. So, sabihin natin na meron something, sabihin natin na betrayal, pwedeng may loves na yun nga, humahadlang, or pwedeng nagkukos yun ng more on baggages sa yung person. Because, itong mga snake na to, or itong lumitaw dito, may loves, may hadlang eh, may mga humahadlang. Pero ito ay kanyang karmic. So, anong sabi niya dito, diba? They are severing my ties with karmic situation and completing my cycles. Pwedeng may loves, i-let go niya yung mga taong to, yung mga snake na to sa relationship ninyo, para dito sa accomplishment, para sa cycles, para ma-complete na itong, alam niyo yun, ma-let go na, tapusin na, my loves. Kasi dito, I see the strength here. So, strength and lucks. Okay? Good fortune when sabihin natin, eto, lumitaw dito yung good fortune, my loves. So, sabihin natin, mas magiging, sabihin natin, makaka-receive ng blessings itong love connection na to, because they are true love. So, kung genuine kayo sa pagmamahal or relationship nyo sa isa't isa, ayan o, be more optimistic, my loves. And I also hear na kung meron mang humahadlang, lalo na sa mga social cycles, my loves, kasi parang may lumitaw ditong snake and social cycles eh. Ito yung pwedeng tinutukoy ng person mo na ikakat na niya, or sabihin natin i-complete na niya para ma-let go na, ma-wash out na lahat ng to. Pwedeng sa mga kaibigan, pwedeng sa family, my loves. Kasi dito, spirits are giving you more strength in this love connection, more luck, more good fortune eh. But kailangan nyo mapaigting yung true love dito.
Kailangan nyo mapaigting yung positivity sa connection ninyo kasi may lumilitaw dito na parang karmic battles. So, I hear na your person are dealing also, kaya siya nagkakaganyan with karmic battles. So, kumbaga, torn siya, sabihin natin, sa kanyang pagdidesisyon, sa kanyang sarili, sa kanyang mga obligation, hindi lang sa love connection na to, pati din sa outside, mga iba pang connection outside in this relationship. But spirits are always reminding you to think positively, to look on the bright side. Kailangan nyong magkaroon ng more positive energy, my loves, kasi sabi ko nga, spark, more spark. Kasi pag nawala yung spark na to, mauupos kayo, pwedeng ito ay mag-cause ng unhealthy relationship sa inyong dalawa. Remember, kung ikaw healed na, yung person mo right now battling with their karmics, battling with their karmic obligation and karmic dues, battling with these people na gustong humadlang sa inyo. Pero my loves, look kung paano yung mga messages niya, gusto niya mag-level up para sa'yo. Nakafocus pa rin siya sa relationship ninyo. So, even na siya ay nakikipag-battle sa mga ganitong klase ng ganitong klase ng period or ganitong klase ng kanyang lifetime, hindi niya iniisip yung hiwalayan, my loves. Ang kailangan mo dito, ma-nurture itong relationship na to at hindi na magdagdag pa ng negativity kasi puno na siya ng negativity with the 10 of Swords. Okay? Let's see message from spirits. Kung meron kang tanong, my loves, trust. Ayan, lumito na naman ang trust, my loves. You have to trust your person. You have to trust this connection. It's a no. Okay, so kung meron mang range, kung meron ka mang, eto, umuusok na, galit na yung feelings, my loves, it's a no. Spirits are telling you, huwag. Kung meron ka mang gustong sabihin, kung gusto mo makipaghiwalay dahil yun ang nararamdaman ng person mo, it's a no, my loves. You have to trust this connection. You have to trust yourself. You have to trust your person. And above all, you have to trust your spirits. Within the next few months, sabihin natin, makakakita ka pa ng mga, sabihin natin, eto, yung accomplishment na to, within the next few months mo pa makikita, masasalamin. Pero right now, my loves, medyo sabihin natin, andun pa talaga sa critical period yung person mo sa kanyang adjustment. Pero wag kang mawala ng pag-asa sa kanya kasi napakaganda. Kaya makakaya ng person mo, basta my loves, hindi na kailangan madagdagan ng negativity. Okay? So, kung meron meron na eh. May mga negativity na nag-ano sa kanya eh. Because of the karmic battles niya, may mga negativity na pinanggagalingan yung person mo. Ang kailangan mo dito, my loves, ay hindi na madagdagan pa yun nang galing sa'yo or lang galing sa love connection ninyo. Alam mo yun, yung pilitin mo, my loves, na maging comfort zone niya yung relationship ninyo. Kasi pag nandun siya sa'yo or sa connection mo, parang mas napifeel niya uplifted. Iyon ang kailangan mong gawin. Hindi mo kailangang malaman kung ano yung mga pinagdaraanan niya right now, pero at least alam mo na meron siyang pinagdadaanan right now. At iyon ay may connection sa kanyang mga karmic situation. At gusto na niya ma-accomplish lahat iyon para sa dito. Sa wholeness niya, para sa fulfillment niya, my loves. And eto, my loves, yung sense of belonging na to, I also hear the commitment in this connection. Gusto na niya maging buo. And I feel na buo. Alam mo yung nararamdaman niya yung pagkabuo dito. Eto, yan. Dito, look. Nararamdaman niya yung pagkabuo eh. Pero right now talaga, meron siyang pinagdadaanan. Okay. Engagement. Pwede din na may kinalaman yung pagka-pressure niya sa engagement. Pwede din na-pressure pa siya doon, pero papunta kayo doon. Your love life is ascending to higher level of commitment. Pero may loves, kagaya na sabi ko,
Huwag mo yun hanapin right now. Kasi, ayan, within next few months, makikita mo yung progress doon sa person mo. They are ascending. Pero may loves, kagaya ng sinabi ko, maraming negativity. So, kailangan may loves ang maidulot dito or madagdag dito is positivity and brighter energy. Divine creativity. So, may loves, yung understanding mo dito as feminine, nagagawa mo ba? Spiritually, my loves, your spirits are telling you, pinapaalahanan, my loves, na kailangan mo dito na sabihin natin, mag-contribute or kailangan mo maging centered when it comes to spirituality. So, in this connection, kailangan mo i-apply yung spirituality, my loves. Kasi, kung hindi mo yan i-apply, hindi mo mararamdaman kung ano yung nangyayari, hindi ka makakakonect sa higher self ng iyong person. Ikaw, my loves, kailangan mo ding mag-reflect, mahal mo pa ba talaga yung person mo? Kasi mahal ka niyan eh. Nagtatanong, ang dami ang tanong sa'yo. Ang tanong, mahal mo pa ba talaga yung person mo? So dito, spirits are telling you na kailangan mo i-nourish itong relationship na to. Alam mo, with this dito, sa divine creativity, alam mo yung ano nyo eh, alam nyo na, sabihin natin, use your cosmic intelligence. Ano yung mga messages na nare-receive mo? Isama mo na yung mga messages na to. Okay. So this love connection, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. My loves, cherish every moment. Cherish the present, the now. Okay? I-enjoy dito talaga, my loves. Sabihin natin, pinaka-focus or the bottom line ng message ng spirit guides, my loves, is the cosmic intelligence, yung deep understanding na kailangan mo i-cherish yung relationship na to, i-enjoy yung relationship nito positively. You have to contribute uplifting energy in this connection. Kailangan nyo mag-enjoy. Kasi wala kang ibang, sabihin natin, you take nothing with you. Just memories you shared with those you love. So, I also hear the connection na meron kayo sa person mo is eternal. Pwedeng naging part siya ng past life mo at patuloy nyo, parang alam niyo yung mga journey na to ay patuloy nyo pang tatahakin. Kasi parang endless yung journey na to, yung connection na to. So, all you have to do in this, pwedeng sabihin natin na hindi nyo natapos dati yung pagsasama ninyo sa past life ninyo, meron kayong past life na ngayon ay itinutuloy nyo lang. Okay, meron kayong connection sa past life na ngayon ay tinutuloy nyo lang, my loves. So, kailangan dito, my loves, mga good memories. Cherish this relationship. At para ma-avoid yung mga negativity sa relationship niyo, you have to appreciate, to be grateful na nandyan yung person mo. Okay? Live in the moment, my loves. And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.